Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Tayo po muli ay narito sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang purihin ang Panginoon, mag-aaral ng kanyang salita at unahin ang araw na ito sa pamamagitan ng paglapit sa Panginoon. Diyan na po. Tayo po ay kumpisang umawit sa Panginoon. The steadfast love of the Lord never ceases. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord.
Salamat po sa inyo, aming Ama, sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin. Mismong paghinga lang namin ngayon, O Diyos, at pagbangon namin sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin ay palatandaan ng katapatan niyo, Panginoon, sa aming buhay. Kaya sa oras na ito, hayaan niyo na kami ay lumapit sa inyo, O Diyos. Mag-aral ng inyong salita at pagpala, O Diyos, ng inyong salita. Salamat po sa inyo. Paggabay ng Banal na Espiritu, maranasan namin, ganun din po ako na inyong gagamitin. Kaming lahat, Panginoon, ay masamahan at magabayan ng inyong Santong Espiritu. Hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos. Itong mararanasan namin ngayon, ay maranasan din ng lahat ng makikinig pa sa mga susunod na oras sa araw na ito, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Nagkakatiwala po namin sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang umaga muli sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Kahapon po ay nagdaos po ang Door of Faith Sentro, ang sentro ng revival. Nandun po kami kahapon. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe at pagpapalakas. No? Magkapatuloy po ito ngayon, ngayong araw hanggang bukas ng gabi. Dahil madalas po ang ating revival sa sentro ay palaging 3 araw. Kaya kung kayo po ay nagnanais na mapagpala, palakas ng Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu, ay lumako po kayo sa sentro mamaya. No? Dahil meron pa rin po tayong revival mamaya, mga alas 6 po ng gabi ang simula. Salamat sa Panginoon. Punta po tayo sa Kawikaan, chapter 14, verse 30. Kawikaan, chapter 14, verse 30. Sabi po dito, ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan, ngunit ang pagkainggit ay tulad ng kanser sa buto. Sa English po, kaya niyo po basahin ko. A sound heart is life to the body, but envy is rottenness to the bone. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay patungkol sa envy. Kaya sa Tagalog ay pagkainggit. Sa Biblia, palaging napagkahalo-halo yung dalawang iyan. Laging nag-iiba-iba sa iba't ibang mga salin. Sa iba ay jealousy, sa iba naman po ay envy. Yung dalawang po yan ay palagi napag-iikot-ikot, pero tutukuyin po natin ay envy o kaya pagkainggit. Ang pagkakaiba po ng jealousy o pagseselos at envy ay ganito. Ang ibig sabihin po kasi ng envy ay pagkakaroon ng feeling of discontent. Kaya hindi maayos na pakiramdam kapag yung isang tao ay nagkakaroon ng advantages, kaya ay mga success, tagumpay, o kaya pagkakaroon ng iba't ibang mga bagay na iyong kinagugustuhan o kinahihiligan. Ang naman po, ang pagkaselos ay yung ayaw mong ibigay sa iba yung iyong sariling possession, o ayaw mong ipa-enjoy sa iba yung mga sariling mga ari-arian. So for example, pag ikaw ay may kasintahan, gusto mo sa'yo lang ang atensyon ng kasintahan mo, gusto mo sa iyo lang yung oras ng iyong kasintahan. So magkaiba po yan. Yung jealousy, parang possessed mo na, nasa iyo na, pero ayaw mong ihati sa iba o ipamahagi sa iba, kaya ayaw mong mapunta sa iba. Yung envy naman ay tinatanaw mo lang sa malayo at ayaw mong gusto mong makuha. Ngayon, sa mga panahon ngayon, dumadami na yung mga mayayaman. Pumunta ka lang sa YouTube, sa mga vlogger na iyon, o kaya sa iba't ibang mga sa television, makikita mo yung mga mayayaman, yung mga merong mga magagandang pamumuhay dito sa mundo, at hindi natin maiiwasan na maging makaranas ng inggit. Ngayon, sa
pag-aaral ng psychology, meron po tayong tinatawag na levels of envy. O kaya iba't ibang mga manifestation o iba't ibang mga envy o pagkainggit. Banggitin po natin yung ilan dito. No? Nawa ay hindi tayo mag-overtime sa pagkakataon na ito. Una, meron tayong tinatawag na mild envy. Babalikan po natin yung Kawikaan chapter 14:30 mamaya. Tukuyin po muna natin tong iba't ibang klase ng envy o pagkainggit. Yung una ay mild envy. Pag sinabi po nating mild envy, ito po yung pinaka-common o kaya ay hindi gaanong maepektong pagkainggit. No? Ito yung parang benign, no, na envy. Hindi yung malignant na envy, kundi benign. Ibig sabihin po nun, maaari kang mainggit lang dun sa nararanasan ng isang tao, yung achievements o kaya yung mga possession na meron siya, pero wala itong epekto sa iyo. Slight desire lang, parang gusto mo lang na uy, parang ang sarap ng ice cream mo, parang gusto ko rin yan. Pero okay lang sa iyo. Pupunta ka lang sa labas, may nakita ka na ba, wow, ganda ng bahay, sana ako din. Pero wala nang epekto sa iyo. Iyon. Hanggang dun lang. Slight desire lang na, sana ako din, sana ganyan. Sunod ay yung tinatawag nating comparative envy. Ito medyo matindi na ng onte. Dahil ito na yung pagsimula kang nainggit sa isang tao, nakukompare mo na yung iyong sarili. So ito yung envy na parang kung tatawagin natin buti pa siya. Buti pa siya na envy, na pagkainggit. Ito na yung merong bagong cellphone, buti pa siya may cellphone, ako ganito lang. Buti ka pa, ang ganda ng ng bahay mo, ako wala nga akong bahay. Nagkakaroon na ng comparison dahil sa pagkainggit. Sumunod na pagkainggit ay yung tinatawag nating resentful envy. Ito na yung pagkainggit na nagnanasa ka na dahil sa inggit na iyon, nagnanasa ka na tawag dito. Nagnanasa ka na ng hindi magandang damdamin. Magkakaroon ka na ng hindi magandang damdamin, naisip mo na bakit parang unfair. Bakit siya ganito? Bakit ako ganito lang? Dahil sa, lalo na, madalas itong makita dun sa mga kapamilya. Lalo na kapag yung magulang ay merong pinapaboran lang, no? Bakit ikaw mas mahal mo si ganyan? Ako hindi mo ako mahal. Nagkakaroon ka na ng hindi magandang damdamin dun sa kinaiinggitan mo. Sama ng loob. Madalas yan sa mga pamilya. At marami ang pagkakawatak-watak na nangyayari dahil sa ganyang klaseng inggit. Resentful envy. Sumunod, meron tayong tinatawag na malicious envy. Pag sinabi po natin malicious envy, ito yung pagkainggit na gusto mo nang mapahamak yung kinaiinggitan mo. Na parang madapa ka sana. Na kung ikaw ay merong kinainggitan na mayaman, sana kidlatan tong mayaman na ito. O sana itong si brother, sister matalisod. Sana mamatay na to. Yun ang tinatawag nating malicious na envy. Na kapag ikaw ay nainggit sa isang tao, nagnanasa ka na nananalangin ka pa minsan na mapahamak itong kinaiinggitan mo, which is hindi talaga mabuti. Yung mga Pariseo, nung panahon na ang Panginoong Hesus ay narito sa lupa, sa Mark chapter 15, makikita natin doon, dinala ang Panginoong Hesus kay Pilato. Pero sabi doon sa verse na iyon, alam ni Pilato na kaya dinala ang Panginoong Hesus doon sa kanya ay dahil sa inggit ng mga Pariseo. Bakit? Yung Panginoong Hesus nakagawa ng himala, ang daming sumusunod sa kanya, ang gaganda ng kanyang mga turo. Itong mga Pariseo na ito ay nasasapawan, naiinggit dun sa Panginoong Hesus. Kaya
nagplot sila, gumawa sila ng paraan para ang Panginoong Hesus ay mapahamak. No? At alam ni Pilato yan, dahil alam rin ni Pilato, no, wala siyang kasalanan, walang kasalanan ng Panginoong Hesus. No, dahil sa kanilang pagkainggit, ninanasan nila na mapahamak itong iniinggitan nila. Sunod, meron pa tayong tinatawag na inward envy, o pang sa loob na sa loob lang nangyayari na pagkainggit. Itong inward envy ay dahil sa pagkainggit mo sa isang tao o sa isang bagay, ikaw nagse-self-pity. Medyo similar to sa comparative envy dahil nakikita mo yung kaibahan ng dalawa, no? Na isip mo na buti pa si ganito, ganyan, ako ito lang ang aking ito lang meron ako, kawawa naman ako, no? Habag naman, abang-aba naman yung kalagayan ko, no? Buti pa si ganyan, meron ng magandang mansyon. Ako, lang ako, bahay kubo lang ako, hindi naman ako mayaman. No? Nakuhawa ko naman tignan. Nako-compare mo na yung iyong sarili dahil dun sa iyong kinaiinggitan. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, ito bang pagkainggit ay para sa mga Kristiyano? Ang pagkainggit ba ay okay lang na maramdaman ng isang anak ng Diyos? Ang pagkainggit ba ay dapat paghariin sa ating buhay? Mga kapatid, madali lang naman yung sagot ko dyan. Hindi talaga para sa mga anak ng Diyos ang mainggit. Pastor, paano yun? Lagi ko, minsan pag lumalabas ako, nanonood ako ng telebisyon o kaya sa cellphone, sa YouTube, ay nakakaramdam pa rin ako ng inggit. Natural lang po yan kasi nasa laman naman tayo . Ang problema po kasi kapag yung inggit na iyan ay pinanatili natin, no? Lagi kong sinasabi, pinaghahari, no? Kinocultivate yung inggit na iyan. Once po kasi na yung inggit ay talagang pinanatili natin sa ating damdamin, ating isipan, no? Lalabas po yung mga yan, yung mga uri ng envy na ating tinutukoy. Magmamanifest po yan. At kapag ang envy ay talagang, ang pagkainggit ay talagang pinanatili natin, pinakain natin ng pinakain, pinaghari natin ng pinaghari, kasalanan na po ang mangyayari sa susunod niyan. Magmamanifest po ito ng hindi magandang gawa towards dun sa iyong kinaiinggitan. Madalas sa telenovela, isa sa mga dahilan bakit nagpapatayan yung mga karakter doon, alam niyo po bakit? Inggit. Makikita niya po yan. At ako rin naman, talamak din naman ako noon sa manonood ng telenovela. Kita ko rin na puro lagi sa inggit. No? Yung isang mayaman na babae, yung kontrabida mayaman, inggit na inggit dun sa mahirap na bida, dahil nagugustuhan siya ng ex niyang mayaman. At dahil doon, gustong sirain yung buhay ng mahirap na iyon, gustong patayin, no? Gustong kung ano-ano na nangyari. Tumagal na ng ilang episode yung telenovela na iyon dahil lang sa inggit ng isang tao. Pag yung inggit na iyan ay pinanatili natin at kinultivate natin, pinaghari natin sa ating buhay, kasalanan na po ang mga susunod na mangyayari dyan. At di na mo talaga pwede sa mga anak ng Diyos. Yes, kahit ako, pag pumunta ako sa Jollibee, nakita kong kumain ng burger, kahit naka-order na ako ng burger steak, minsan naiinggit pa ako, pero hindi po yan dapat manatili. May mga consequences kapag yan ay pinanatili natin. Spiritually, kapag tayo ay nagpa-control sa ating inggit, minsan nadadamay na yung ating pananalangin. Alam mo bakit? Papanalangin mo na sa Panginoon, papanalangin na natin sa Panginoon kung ano yung gusto natin. Dahil nakita mo, wow, ang ganda ng ng property ni ganyan . Panginoon, gusto ko rin po ng ganong kalaking property. Pagpalaya po ako ng ganyang kalaki, no? Lulungkot po ako pag hindi nyo ginawa, hindi nyo binigay, no? Minsan nagiging ganon na yung panalangin natin, no? Hindi naman masamang humiling sa Panginoon. It is not bad to have request to God. Hindi masama po yan. Ang problema ay kapag doon na lang tayo nakatutok. Minsan nawawala na yung, pero Panginoon, ang kalooban niyo po mangyayari, minsan nawawala pa yan. Lalo na kapag hindi ibinigay ng Panginoon yung ating kahilingan. Lulungkot tayo.
Mabipighati tayo. Bakit? Kasi hindi binigay ng Panginoon hindi pinagbigyan ng Panginoon. Which is mali na tayo ay mapighati kapag hindi tayo pinagbigyan ng Panginoon. May dahilan palagi ang Panginoon kapag gano'n ang kanyang mga tugon. Pero tayo, dahil sa inggit, hindi natin nakuha yung gusto natin, lulungkot tayo. Mapipighati tayo. Pag tayo ay napamahayan ng inggit, nawawala tayo sa tamang direksyon ng pananalangin. Nakalimutan natin na dapat pala ang kalooban ng Panginoon ang masunod sa atin. Nawawala tayo sa direksyon kasi naiiba yung motibo din ng ating pananalangin. Gusto mo na lang mahigitan yung kiniinggitan mo. Gusto mo na lang na mahigitan yung estado ng ibang tao. Hindi natin ninanasa na masunod ang kalooban ng Panginoon. Mapunta sa direksyon na nais ng Diyos. Isa pa, katulad na nabanggit ko kanina, ang inggit ay isa sa mga dulot ng pagkakawatak-watak ng pamilya. Proverbs 27:4. Basahin niyo na lang po yun mamaya. 27:4. Proverbs 27:4. Pagkainggit, isa sa mga dahilan bakit nagkakasamaan ng loob sa isang pamilya. Lalo na paghatian ng lupa o iba't ibang mga hatian. No? May isang palabas na dahil sa inggit din sa bandang climax ng palabas talagang kaguluhan No? Inggit ay isa rin sa dahilan bakit nagkakawatak-watak ang pamilya. Ngayon, physically, may epekto rin po yung pagkainggit. Balikan po natin yung dun sa Kawikaan chapter 14. Ano po sabi dun? Kawikaan 14:30. Ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan, ngunit ang pagkainggit ay tulad ng kanser sa buto. Sabi sa English, a sound heart is life to the body, but envy is rottenness to the bones. Teka lang, Pastor, sabi sa Biblia na kanser sa buto, yung pagkainggit, paano nangyayari yon? Actually nga nakamangha dahil Biblia pa lang ang nagsasabi nito. Pero sa physical, sa pag-aaral ng medisina ay talagang totoo po, no? Na meron talagang epekto yung pagkainggit sa ating buto. Meron po kasi tayong tinatawag na dalawang osteoblast at osteoclast. Yung osteoclast po, yun po yung tinatawag na bone removing cells. Siya yung mga nagtatanggal ng mga buto-buto sa ating mga buto, cells, no? Tapos yung osteoblast, yung lahat ng ni-remove ng osteoclast na iyon ay binibuild up ulit ng osteoblast. So which means parang po ito pag yung may luma na hindi na maganda, inaalis tapos pinapalitan ng mas bago, mas maayos. Ngayon ang problema, kapag tayo po ay tayo ay pinaghahari ng inggit, yung osteoclast po ay dumarami. Nawawala po yung balance ng dalawang yan. Dapat po kasi yung dalawang yan ay balance lamang. Pero nagkakaroon ng pagkakataon na mas dumadami yung osteoclast. Yung nagsisira o nag-aalis ng mga buto sa ating katawan, yung mga parts ng buto na dapat ay i-build, mga luma. Pag nasobrahan po yung osteoclast na iyan, sabi dun sa nabasa ko sa internet, saka lang nagkakaroon ng osteoporosis. Yun po. Kaya tama yung sinasabi ng Biblia. Nakakatawa lang niya kasi inggit yung dahilan. No? Isa sa mga dahilan kaya tayo nagkakaroon ng osteoporosis. Actually nga mga kapatid, yung mga negatibong emosyon, lagi naman yan talagang may epekto sa ating katawan. Kaya nga laging sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, a merry heart doeth like medicine. Yung isang maligayang puso ay parang medisina sa ating katawan. So kahit ang inggit ay merong masamang, hindi lang spiritually, hindi lang relationally, kundi physically ay may masamang epekto sa ating katawan. Ngunit sinasabi rin ng Panginoon, nagbibigay rin ang
ang salita ng Diyos, salita ng Panginoon, ng paraan para mapagtagumpayan ito. No? Binibigyan tayo ng paraan para ma-overcome ang pagkainggit. Tulad sa sinabi ko po kanina, hindi natin maiiwasan yung unang step ng inggit na iyan. Lagi tayong makakaranas niyan. Pero, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano mapagtagumpayan ang inggit. It is normal. Dahil nasa laman na tayo, makakaranas ka ng inggit. Pero ang masama po ay yung kapag pinapanatili natin yung inggit na iyan. Pinagahari natin yung inggit na iyan. Okay na yung maramdaman mo lang ng onti sa umpisa, tapos pagtagumpayan mo na. Ngayon, ito yung mga paraan para pagtagumpayan natin ang inggit. Para matalo natin ang pagkainggit na ito. Una, huwag natin kainggitan yung mga masasama. Sa Psalms 37 verse 1 to 2, Psalms 37 verse 1 to 2, ito po yung sinasabi. Do not fret because of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like grass, and wither as green herb. Huwag daw natin kainggitan yung mga makasalanan. Huwag daw natin kainggitan yung mga masama na iyon, workers of iniquity. No, dahil darating daw yung panahon, sila daw ay mapuputol katulad ng mga damo at malalanta katulad ng mga damo. May panahon lang. O sige, talagang may panahon ang mga makakasalanan dito sa mundo, lalo na yung mga tinatingala nating makakasalanang mayayaman, hindi naman mananampalataya. Hanggang dito lang po yun. Darating ang panahon na mawawala yung lahat ng temporary riches na meron ng tao dito sa mundo. Bakit tayo maiinggit dun sa mga tao na ang meron lang sila ay temporary? Ang meron tayo mga kapatid ay eternal. Ano po yung eternal na yun na meron tayo? Buhay na walang hanggan. Ganap na buhay na walang hanggan. Nakakatawa minsan kung i-compare natin kung ano yung meron tayo. Actually kasi yung perspective natin ay iba. No? Minsan ang perspective na ginagamit natin ay yung pang temporary lamang. Nakalimutan natin yung pang walang hanggan na meron tayo. At kapag yung pang nakatutok tayo dun sa mga temporary, mga hindi pang walang hanggan, saka na iba yung ating kaisipan, saka na nagkakaroon ng epekto ito sa ating kaisipan. Bakit? Nagkakaroon tayo ng inggit, na pati pa si ganyan, ganito, magpupursige ako para magganyan, ganito. Nakalimutan natin, meron naman tayong bagay na higit dun sa mga bagay na temporal. Hindi ko sinasabing masama magkaroon ng bahay, lupa, magandang trabaho, at kung ano-ano. Kaso nga lang, tingnan natin kung anong meron tayo mga anak ng Diyos. Bakit hindi dapat tayo mainggit sa kanilang mga makasalanan na lumalago? Tayo pa sa Proverbs 23 verse 17, do not let your heart envy sinners, but always be zealous for the fear of the Lord. Huwag kainggitan yung mga makasalanan na iyo. Minsan kasi tanong rin niya ng mga Kristiyano, bakit yung makasalanan na ito ay yumayaman? Tapos kami na mga anak ng Diyos, hindi naman kami lumalago, hindi naman kami umaasenso. Mga kapatid, huwag natin tutukan itong mga pansamantalang bagay na ito. Sunod, to overcome envy, we must have contentment. Magiging kontento. Filipos chapter 4, verse 11 to 13. Kailangan maging kontento tayo sa pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Sabi ni Apostol Pablo doon, ano man ang kalagayan niya, sagana man o salat, meron man o wala, busog man o gutom, kaya niyang harapin ang anumang kalagayan sa tulong ng Panginoon. Mga kapatid, Apostol Pablo na yun ang lala ng naranasan nito nung siya ay nabubuhay, lalo na nung siya ay naglilingkod sa Panginoon. Pero nakuha pa rin niyang sabihin na kontento ako anuman ang aking kalagayan. Makulong man ako, batuhin man ako, hagupitin man ako, meron man ako makain, wala man ako masuot. Kontento ako. Dahil sa Panginoon na nagpapalakas sa Kanya. He can experience contentment. Bakit? Dahil lamang sa Panginoon na nagpapatibay sa Kanya. To be able to overcome envy. Kailangan matuto tayo at ma-experience natin ang pagpapalakas ng Panginoon. Maging kontento tayo sa Panginoon. Totally, basically, ang sinasabi na ni Apostle Pablo, kontento ako dahil sa Panginoon.
Kaya kong harapin niyang ano-anumang kalagayan na iyan. Meron man ako o wala. No? Hindi man maging katulad ng estado ko, yung estado ng pamumuhay ko, yung estado ng pamumuhay ng mga mayayaman. Kahit ako'y anak ng Diyos. Ang mahalaga, akin ang Panginoon. Nasa sa akin ang Panginoon na nagpapalakas sa akin. Amen po ba? Learn to be content. Sinasabi rin sa 1 Timothy, no, godliness with contentment is great gain. Pagiging banal at kontento. Sabi sa sa version na itong Tagalog, no, para nadadaig ng banal at kontento ang mga mayayaman. Hindi sinabi ng Biblia na para madaig mo yung mga mayayaman, maging mas mayaman ka lalo, no? Sinasabi ng Biblia, 1 Timothy, na paano madadaig ang mayaman para maging kontento at maging banal. Godliness with contentment is great gain. It is not the riches of this world kaya magkakaroon ka ng great gain. It is because of contentment and holiness. Sunod, to overcome envy, we need to have gratitude. Ano yung Pastora Marian? Attitude of gratitude. No? Isang ugali na palaging nagpapasalamat. Unang Thessalonica, 1 Thessalonians, laging sinasabi doon sa bandang dulo, chapter 5. No? Always give thanks. Laging magpasalamat. Mga kapatid, minsan nga ang dami natin tinatanggap sa Panginoon na hindi natin napagpapasalamat. No? Yung laging inaawit na paborito noon, you've given me so much more. No? Napakadaming ibinigay ng Panginoon na sa atin, pero nakakalimutan pa natin minsan magpasalamat. Katulad nung sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 4, 11 to 13, maging mapagpasalamat din tayo mga kapatid sa anuman ang ating kalagayan. Romans 8:28, ano man ang ating all things work together for our good. Ano man ang kalagayan ng lahat na nagmamahal sa Panginoon, no, ay maging magpapasalamat po tayo. Magpasalamat natin sa Diyos. Bakit? Kasi alam natin na ang kalagayan na ito na ating dinadaanan dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon ay para sa ating ikabubuti. Pastor, wala naman ako limpok na salapi sa kalagayan kong ito eh. Bakit ikabubuti ko ito? Alam na ng Panginoon yan, mga kapatid. All things work together for our good. Ang mahalaga, alam natin at alam ng Panginoon na itong dinadaanan natin dahil sa pagmamahal natin sa Kanya ay para sa ating ikabubuti. Amen po ba? Sabi pa nga doon sa Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 5, maging mapagpasalamat ka sa anuman ang iyong kalagayan dahil ito'y kalooban ng Panginoon para sa inyo. Kapag tayo ay nagpapatuloy na sumunod, mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, anuman ang ating kalagayan, ito'y para sa atin. Maging magpagpasalamat po tayo. May dahilan ng Panginoon dahil kung bakit ganyan ang iyong kalagayan. Amen po ba? Maging mapagpasalamat. Sumunod, to overcome envy, we need to love. Because love does not envy. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin. 1 Corinthians chapter 13, may kita natin doon, love does not envy. Hindi mainggitin ang pag-ibig. Amen po ba? To overcome envy, do not envy the wicked. We need to be content. We need to be thankful, always having this attitude of gratitude, and we need to love. Imbis na magnasa tayo ng kapahamakan dun sa mga kinainggitan natin, pag-pray na lang po natin sila. Amen po ba? So, ang Biblia, tinuturuan tayo na huwag mainggit. Yes, talagang di mo maiiwasan. Sa pinakaunang step, makakaranas ka ng inggit, pero huwag po natin yang panatilihin sa ating puso. Huwag natin yang panatilihin sa ating kaisipan. Dahil ang pagpapanatili ng inggit sa ating buhay ay magdudulot sa atin ng pagkakasala. Amen po ba? Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo sa araw na ito. Panginoon, lagi niyo nga pong ipaalala po sa amin ang inyong salita na sinasabi sa Salmo chapter 23 verse 1, na kayo ang aming pastol, at dahil kayo ang aming pastol, hindi kami magkukulang ng anuman. Ano ang puwang ng mga tao na walang pagkukulang? Anong madadahilan namin, Panginoon? Dapat pa bang mainggit ang mga taong walang pagkukulang?
Paunawa niyo sa amin palagi ang salita na yan, O Diyos. At ipaalala niyo sa amin na hindi dapat kami mainggit. Dahil simula nang matanggap namin kayo at manampalataya kami sa inyo, nasa sa amin na ang lahat ng bagay. Hindi niyo kami pagkukukulangin. Because you are our shepherd, our God, our Lord. We have everything we need. Salamat sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ma-overcome palagi ang inggit. Kapag ito'y nagpaparamdam sa amin, kung ito'y nadadama namin, kahit sa pinakaunting inggit, Panginoon, help us to overcome it. Help us to overcome envy. Dahil bakit kami may inggit, O Diyos? Wala kami may dadahilan para kami mainggit dahil kami inyong mga anak. Kayo'y sapat sa amin, O Diyos, at higit pa nga. At kayo ang nagmamahal palagi sa amin. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tinataas ko po sa inyo bawat isang naririto. Nawa ang salita ninyo, kahit ako, Panginoon, ay mapagpala po kami. Maging pagtutuwid po sa amin, O Diyos. Sa bawat isa, O Panginoon, na hindi na maging mainggitin, kundi maging mapagpasalamat, maging kontento, at imbis na inggit ang mamayani, pag-ibig ninyo ang mamamayani, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinagpapala ko po ang bawat isang naririto. Dumali po ang pagpapala sa bawat isa, sa lahat ng mga papasok sa mga trabaho. Ingatan niyo po sila, O Diyos. Sa lahat ng mga may pangangailangan, tugunan niyo po ito, Panginoon. Ingatan niyo rin po ang bawat isa, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo sa salamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Inulit ko po, meron po tayong revival sa DFC Centro. Ngamayang gabi, alas 6. Gayon din po sa araw ng bukas. Sa huling araw ng revival, meron din po. Ngamayang gabi, alas 6 ng gabi ang start po. God bless po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be all the glory. God bless po.